Yara, anong shift mo ngayon? Kung may shift ka man. Kung nagtatrabaho. Global shift. Sure. Pag yun nga, pag mid-shift, night shift, talagang may events kang di mapupunta. Pag morning shift naman, makakapunta ka pero tulog ka lang din agad. Ganun. Tingin mo ba justified yan ang pagpupuyat mo Ay, tuwing hindi. weekends? Shout out sa company ko. What's up guys? Welcome to Monday na naman Podcast, where we talk about career, relationships, adulting stuff, and everything in between. So we are your hosts. I'm Tiara. Ang puka ng LU, I'm Miro. Ang boy pantog ng Tondo. I'm Aldrin. Ang boy next door ng Etivax and I'm Von. Ang gym boy ng QC. Okay, dikat ka muna, Miro. Ito na nga. Kasi sana kung di ka nagsasalita. So, joke lang. Niremind ko lang. For our last episode, guys, we talk about personal finance, budgeting, and all those. So, again, hindi siya advice, but more of we're just sharing our experiences and hopefully may nakuha naman kayo. But ayun, disclaimer, do your own due diligence. Kung susundin niyo yun. Pero yung episode na yun, what not to do. Oo. So ngayon, Tiara, anong topic natin? Aldrin, alam mo ba yung topic? Hindi, yung topic namin today is... Nag-work ako dito eh. Ayan. Sorry. Ang layo natin. So, ang topic namin today ay work shifting? Shifts? Eh. So, yung mga different work shifts. So, parang yung mga na-try namin like day shift, Europe shift, night shift, ano pa ba? Rotating, on-call, ganyan. Ayan, yung isa. On-call. Tapos kung napapansin nyo, meron kaming dalawang guest dito. Ang power couple ng 1103. Power couple nga. So, kasama natin si Gerald tsaka si Viv. Hi guys. Welcome to Monday na naman Si Gerald at Viv dyan. traveling podcast. Gerald Viv. So kung niya papansin nyo, nasa ibang lugar din kami. Kasi nga, traveling podcast kami. Wala kaming permanent na, kasi kayo, pagalitan mo. Oo, kasi wala kayong, hindi kayo nanonood, wala kaming pera. Di ba wala kaming studio? Yan. Okay, sige. Sige, bago tayo mag-start, introduce niyo muna yung mga short intro. Wala, naiiyak na kagad. Introduce pa So, lang. hindi. Sige, ako muna mag-start na paano natin sila kilala. Sige. So, etong tropa namin, na naubusan na kami ni Iggy-Guess. Kasi konti lang friends namin. So, Gusto niyo maging friend namin? Comment down below. down below. Kayo ang susunod na guest. Oo. So, si Gerald at Gerald. Si Gerald muna, siya, Geraldine. batchmate namin sa school nung college. Magkaiba kami ng block. Pero eventually, naging friends na lang rin. Tapos nakilala namin si Viv eventually because long-term mag-shota ang mga person. Ay, long-term? Since Long-term shota? Ilang years na kayo, pre? Wag na natin ang 16. 15? Oo. So 15 na rin yung nyo. Yung panganay nyo. Hindi pa. Oo. 8 pa lang. Dead. So parang mga 10 sila na. Hanggang lumande. Tita beef kasi. buntis agad. Charot. Joke Sa lang po. playground, nagkakilala. Okay. Gerald and Viv, kayo naman, introduce yourself. Parang saang Ladies industry kayo first. nag-work, ganun. Okay. So, I'm Viv. So, I'm a registered pharmacist. Tapos, yung nag-transition ako sa BPO industry na healthcare account. Ayun. So, currently, supervisor ako ng isang healthcare account team. Oh. Lugi. May pa-registered. Tako niya, panoorin niya to. May pa-registered pharmacist. Babash kayo niyan. Eagles In tayo short, doon. Breaking Bad. In short, tagabigay ng gamot sa aming mga nagsa-self-diagnose. Ayun. Ako si Gerald. So, batchmate ako nila, mga podcasters natin. Sino ba? Tapos, syempre, IT din. So, yun, I worked in parang tech BPO services. So, paiba-iba rin yung mga shifts since kami yung nagkikater sa client. Tapos, yun.
Yun lang. Lugi kami sa registered pharmacist dyan. Wala kami. Registered lisensya. ITian. Pero magalan. Registered developer. May certificate naman tayo. Yan. Agile. Oo. Sure. LinkedIn Agile. Oo. Peke daw yun eh. Pero ano yung current shift nyo? Okay. Like ngayon? So before, sorry 6 years akong night shift. Tapos current. Ilan? 6 years? 6 years. Tapos ngayon, wag nyo nang i-compute kung nagmamat yung mga nanonood kung ilang taon na kami. Tapos yun, currently ngayon, day shift na ako. So, going 1 year naman. Nakawala 32 na. ka na. Di kasi 15 years na sila mag-shota, di ba? So, parang 6 years working. 23? 23? 23 years old. So, parang 11. Ayun. Ako naman, mid-shift naman ako. For 2 years na sa current company ko. Bale, second company ko na. Then yung sa first company ko, paiba-iba eh. Meron akong morning doon. Tapos medyo mid-shift din. Pero ngayon, medyo night shift naman kasi parang 5 p.m. yung start ko hanggang 2 a.m. Napaka-serious naman ni... Serious. Serious. Bakit Pang radyo. Oo, Parang yung ba? boses mo parang Pang rapper yan. Parang nakamodulate si Jerry. Medyo ASMR eh. ASMR. Kasi ako, 5 Diba? years Parang ako. Customer service voice. Podcast, di ba? Ma'am, ano po ba yung ano nyo? Sige. Ikot na lang natin muna din yung question. Tiara, anong shift mo ngayon? Kung may shift ka man. Kung nagtatrabaho. Global shift. Sure. Yung official shift ko is mid-shift ako. So, ayun. So, mga 1 p.m. ako nag-start hanggang 12 midnight. Sure. Anong shift na yung mga na-try mo? Na-try ko na yung 6 to 3, 4 to 1, 6 a.m. to 3 p.m. rin. Na-try ko na. 69. 6 a.m. to 9 AM to 9 p.m. 6 to 6 9. a.m. to... Actually, na-try ko na lahat except yung sobrang except Night yung shift. sobrang night shift na 10 p.m. ka magsa-start. So, ang pinaka-late ko na na-start is 6 p.m. to 3 a.m. Ikaw, Aldrin. Nagtatrabaho yan si boss. Bawal guluhin. De, ano yung shift? Nakikinig ako. Ano yung mga shift na na-try mo na? Actually, nag-start ako from yung normal shift natin na 8:30 to 5:30. Tapos, eventually, kasi late ako nagising lagi, naging 9:30, nagiging 10:30, tapos nagiging 1. Pala decision. Pala decision ako. Buti pa to flex. Flex. Pero ngayon, Europe shift. So, mid-shift siya. So, nag-start siya ng 3 p.m. hanggang 11 p.m. Pero dati kasi na-try ko na rin night shift. Parang kulang yun. Tama lang yun, 3 p.m. to 11. Hindi kasi 8 hours lang kami. Hindi kinakount yung lunch na. Europe nga kasi. Oo nga. Europe na eh. Huwag ka magulo. Sorry, Europe rin naman yung mga katrabaho. Huli natin si Von, syempre iba yung kay Von eh. Sa akin, na-try ko na 6 to 3. 6 to 9. 7 to 6 a.m. to 3 p.m. Tapos, na-try ko na rin yung mid na 2 p.m. to 12 a.m. Kasi 10 hours dun sa dati kong company. Tapos ngayon, medyo mid na 11 to 7. 11 to 8 pala p.m. And last one, sa business, syempre, iba yung context. May shift ba or parang core hours? Ganun. 24 hours. Sadyang nim. Sige, sa kwento ko na lang din. Na-try ko rin naman mag-day shift tsaka mag-semi-late shift. Hindi man late, parang mga 10 to 7 ganun. Nung nag-work pa ako sa corporate. Pero yun, ngayon, wala naman siyang necessarily shift. But yun nga, especially siguro pag small business, kailangan mo na medyo somewhat on-call ka. Na pag may nangyayari, kailangan nakabantay ka, ganun. So, sabihin na nating on-call ka almost always. Ganun. Kaya yun yung sa akin. Siguro Gerald, may question kami, tsaka kay Viv. Ano naman siguro yung main differences na sa tingin nyo napansin nyo nung nag-shift kayo from, ikaw muna, from night shift? Kasi first job mo, night talaga, di ba? Tsaka matagal Hindi, sa night shift. Matagal ako. Pero yung first job ko, day shift naman yung regular na 8 to 5. Tapos,
nanawa ako doon. So, Sheesh. kasi Pagod. oo, napagod ako, ganun. Tapos ang late ng sahod, ganyan. Kasi traditional, yun hindi siya BPO. Yung talagang as pharmacist ako doon. So, after noon, meron na opportunity sa BPO healthcare. So, yun yung trinay ko. And then, night shift. So, syempre, bagets pa. Feeling ko noon, kaya ko naman, ganyan. Tsaka, at that time, RTO pa kasi, di ba? Pre-pandemic. So, nasa isip ko noon is, ayoko rin naman ng traffic. So, grinab ko yung chance na night shift para makaiwas ng traffic. Tapos, nung nag-pandemic, so nag-work from home, mas naging in favor sa akin. Kasi kahit, wag niyo po ako isisante. Pero kahit during the shift, nakakatulog ako. Ayun. Grabe. Naman na. Boss mo, shout out natin. Shout out. Sa kumpanyang Yung boss niya taga dyan lang eh. Mahirap din kasi talaga yun, di ba? Oo, mahirap siya. Pero, masanay naman yung katawan mo. Kaso, yun nga. After that, parang napansin ko kasi mas naging sakitin ako. And then, nagkaroon ng opportunity na may nag-open na account na for day shift. So, doon naman, lumipat ako into day shift na account. So, parang major na napansin ko is, totoo yun, iba yung tulog talaga ng gabi and umaga. Oo, pag night shift ka, tsaka pagka day shift ka. Kasi before, nung night shift ako, if believe it or not, 10 to 12 hours ako natutulog. Wow. Oo, ganun yung tulog ko. So, pagka-out ko, 6 a.m. hanggang 3 to 4 p.m., tulog ako. Wala talagang gising-gising. Oo. Mabigat yung pakiramdam. Pagkagising mo, kahit ang tagal nung tulog mo, parang ang bigat ng pakiramdam. Oo. Gano'ng kabigat? Pero naman, 10 like, kilos. kasi naalala ko nung time na yun, si Gerald, magkaiba kayo ng shift, di ba? So, umaga siya. ano yung, parang paano nyo nababalanse yung sa relationship nyo nun? Like, paano yung pagkikita nyo, ganun, or usap? Walang balance. Walang balance. Hindi. Parang nag-adjust kami nun eh. Parang kung kailan na lang free para check namin kung kailan. Pag nag-aabot lang yun pero time. nung pandemic, yun nga, medyo pabor kasi yun nga, parang di ka na rin night shift talaga nun kasi nakakatulog ka nga eh, di ba? Oo. So, Nakakatulog maaga ako siya. nagigising. Before Parang- kasi, nung talagang night shift, 9 p.m. to 6 a.m. kasi yung work ko. So, talagang natutulog ako minsan, 12 p.m., 1 p.m. So, nagigising ako 7 p.m. na talagang gabi. Pero nung nag-pandemic na, parang yung body clock ko na hapon, gising na ako. So, parang mid-shift, ganyan. Parang mid-shift na rin. Tapos ako, puyaters naman na talaga ako dati pa. So, pabor lang din sa akin nagising siya ng night shift Madaling kasi araw, puyat lagi naman sanay naman ako sa ganun. Sa naman, sa like, relationship sa family, ganun, sa friends. Di ba, syempre, naririnig ko sa iba, like, sa mga nakatrabaho ko nung nasa IT pa ako, like, pag panggabi, wala na talaga silang ibang ganap kasi wala naman nangyayari sa umaga, di ba? Parang ganun. Ayun. Paano nyo binabalance? Yun siya lagi. Nung night shift siya kawawa. Kasi, Grabe kunyari naman makawawa. Kala mo Hindi, naman kasi inapi ako, ganun. Hindi, pag may event, kunyari sa amin, may family something kami ng Saturday, matik puyat na siya, ganun. Kailangan para attend ka ng mga family or friends event, magsasacrifice ka talaga. Yun. So, tulog. pagka weekend, parang nire-reset ko yung body clock ko, talagang puyat, para lang maka-attend dun sa event. Tapos, yun, matutulog ka ng gabi. And then, Monday, reset na naman, panggabi ka na naman. Ganun siya. Monday na naman. Monday na naman, podcast. Paano pepe time yun? Doon ka na magkakasakit talaga. Wala. Hindi, joke. Hindi, meron pa. Puyat. Tinitigtasan ka pa ba na? Oo, pero parang masanay ka na lang din. Kasi magiging routine mo. Tapos yung etong naging day shift naman, ganun din, parang pag weekend, bumabalik yung katawan ko sa gabi. Oo, late ako natutulog naman, madaling araw na. Tapos gigising ako hapon na, 3, 4 p.m. Parang hinahanap nung katawan ko kasi ang tagal ko nag-night shift. Yun naman yung parang major na differences. Shift ka. Oo. Yung sa Viv, nung nag-work ka pa, syempre nung sa night shift ka, RTO kayo, di ba? Lumalabas ba kayo nun sa umaga? Oo. Tara, breakfast tayo, ganun. Oo. Yun, Inom sa umaga. Yun yung- Okay, inom Nakakapanghina talaga. 6 a.m. out, Oo. ganyan. Oo, Ayun. tapos inom. Tapos May kita uuwi mo ka ng bakit ng Red Horse, init. Tanghaling tapat, Breakfast. pawis-pawis Wow. ka, bangingin ka, ganun.
Talaga yung oras. Baho, ganun. Hoy! Joke. Amoy anghel ka na, lasing ka pa. Saang area ka ba nun before? Cannot be disclosed. Nandun pa rin ako eh. Baka Royals. makita B. Oo, wag niyo daw Wala lang sasabihin. nalihin kung gusto nyong malaman. Parang dito lang yun eh. Malapit lang sa Idol natin to. Supervisor nyo, di ba? Ano naman yung mga main benefits? Siyempre, hindi naman puro negative lang, di ba? Ng ibang shift sa normal Filipino shift. Benefits ng ano. No night shift. Like, sa atin, Yung Filipino day time. shift. Oh, day shift. Filipino time. Alam nga, anong tawag mo sa oras natin? Day shift kasi. Ganun din yun. Pilipinas sa mga Filipino time. Sa akin, Ano daw ang Ano? benefits ng night shift? ako, night shift muna. Ikaw na. Ibang, medyo late na shift, ibang ano. Oo, naiba yung shift. Night shift Parang yung- yung regular 8 to 5. Ikaw night shift. Parang, for me kasi, mas marami kang nagagawang, errands. Like, for example, yung mga governments natin, banks, di ba, 8 to 5. So, beyond shift hours nyo yun. So, hindi mo na kailangan mag-leave, mag-emergency leave, etc. Hawak mo yun oras mo. Tapos, 9 p.m. ka pa naman or 10 p.m. basta graveyard shift ka pa naman papasok. So, mas in favor siya kung may mga gano'n ka. At the same time, if may racket ka, ayun, shout out sa inyo. Ayan, so magagawa nyo sa umaga, yun. Yun yung advantage talaga ng night shift. Tsaka ano pa ba? Yung mga momshies, syempre di ba yung mga anak nyo may school. Most of the time, yung mga nahawakan ko. Mom, she's... Magandang Tulad buhay. nito, ay, ito siya. Ano ba anak ni Viv? Ayun, so tulad pa yung mga momshies, di ba? Yung mga schools, ganyan, PTA meetings, ano pa ba yung mga kong mga rason? Tama ba? PTA? Oo, tama. Di ba? Bakit Kunyari, nawa? may intraps yung anak Oo, mo. di ba? Field trip, mga ganun. Basta yung mga ganap ng mga momshi dyan, yung mga pamilyado, laging umaga. So, hindi na sila magrarason pagka na hindi sila makakapasok on the night shift. Unlike, kunyari, pag umaga ka, ang daming rason. Diyos ko, lahat na lang ng rason na pwedeng errands. Oh, sige. Ilapag mo yan as a supervisor. Out sa inyo. Ilapag mo yung mga reasons nila. Yun. So, parang yun yung advantage talaga ng night shift. Ang haba ng araw mo. Yun yung masasabi ko. Kasi pag day shift ka, tali ka sa work mo lang, buong umaga. Tapos gabi, wala na, tutulog ka na lang. Yun. Viv, meron ka bang nung night shift ka, may mga premium din ba? Kunyari yung night shift premium, kasi sa iba alam ko malaki-laki din yun pag gano'n. Oo, meron naman. Pero hindi naman din siya malaki. Yun. Pero may dagdag, no? May dagdag, oo. Sakto lang. Tingin mo ba justified yan ang pagpupuyat mo Ay, tuwing hindi. weekends? Shout out sa company ko. Sabihin ko na ba? Alam ko eh. Alam mo na. Hindi. Na-search mo na. Parang ang argument dun kasi 'di ba parang nagkakasakit ka kasi napupuyat ka. Sa tingin mo ba yun premium na yun na babawi siya sa meds or May HMO naman. pang-cover? Ito talaga. HMO. Lahat ng pwede. Na-diagnose nila yung sarili nila. Ayo, Kasi- galit ka nga si HMO. Totoo. Shout out, Feel Care. Shout out. Feel care. Viv, sa inyo ba ano? Anong health card nyo? MaxiCare naman. So, goods. Pero, hindi pa rin siya justified. Kasi iba pa rin nga yung tulog sa umaga at tulog sa gabi. So, even though may premium siya, yun, sabi nga nila, health is wealth. So, hindi pa rin siya na ko-compensate, kumbaga. Like, yun mga iba, madalas yung mga sa BPO, yung mga mina-migraine or nagkakaroon ng High blood. Madalas pag Oo, pag night kahit shift. mga bata pa, early 20s or late 20s pa lang, hindi man nagta-30s. Mga iba nagkaka-high blood na hypertensive na mga ganyan. So, prone sila sa gano'n kasi yacht po. Yan. Hi guys! Welcome to Cheska Minute! Yeah. So, for today's video, I'm gonna start off this chickability with a leaked CCTV footage showing PDD assaulting Ciara in a hotel in Los Angeles last 2016. Ciara already filed a lawsuit against PDD last 2023, accusing him of violence, rape, sex trafficking, and involuntarily giving her drugs in the span of a decade while they were together. For the next chickability, we have TikTok now testing for a 60-minute video upload on their platforms. Initially, TikTok only allows a 15-second video upload, but the past few years, they have increased this from
15 to 60 seconds to 3 minutes, and the longest time for the video uploads right now is a 10-minute video. So now they're pushing for a 60-minute video. I don't know how to feel about this kasi alam nyo, short lang ang attention span ko. So, di ko alam. Sana nag-YouTube na lang ako or nag-Netflix if I will watch a 60-minute video on TikTok. What do you guys think? Kimi! Next chika viriri is 21. 21. Daming entry. 21 reunites for a photo shoot for their 15-year anniversary. So, throwback memes. Sobrang lakas maka-throwback ng pictures nila released this week for their 15-year anniversary. Grabe, I feel old. Bonnie, insert mo na yung yung sound. Naiinis ako. Charot. So for the next chika viriri, we have Billie Eilish releasing her new album this week. Hit me baby one more time. Hit me hard and soft. May comment kayo doon. So Hit Me Hard and Soft becomes Billie Eilish's biggest debut on Spotify with 72.7 streams globally. This puts her on the 3rd spot for the biggest debut on Spotify this year, marrying Taylor Swift being the first, and 2nd is Queen Bee, and 3rd is Billie Eilish. So, girl power. And last chikability is Season 3 of Bridgerton was released this week. This is for Miss Penelope and Mr. Colin Bridgerton. Yeah, ayoko na mag-comment. I already finished the series, pero guys, it's only 4 episodes, and let me know what you think. Comment down below, DM me, pag-usapan natin yan. Kasi, I don't know. Anyways, that's it for this week's Chika Verity for Cheska Minute. See you next week, guys. Bye! Yatbo! Paano naman yung mga hobbies? Like, mga ibang ginagawa nyo outside work tsaka sarili. Kunyari si Gerald kasi nagbabasketball tsaka nag-gym eh. Yung sa hobbies, bali ako, medyo schedule ko na. Dami ko nang natry eh. Parang natry kong kasi yung isang hobby ko is mag-gym. So, natry ko na yung after shift na 2 a.m. Parang Kobe time. 3 a.m. Oo. Nakapampa-face ako sa anytime. Pero okay siya kasi yun walang tao. Pero kaya lang yun din parang naging night shift lang na rin. Sa mga nakahubad na yung mga tao. So, pag nag-night shift kang papatunayan mo, hindi totoo yung multo sa gabi. Huh? Bakit? Sa umaga pa. Sa umaga pa. Di wala naman lumalabas eh. Bakit hindi nagpapakita sa'yo? Mamaya. Next episode, may Shout guest out sa kami inyo. multo. Shout out sa'yo. Shout out! Kita kayo kay Viv. Ang ating kaibigang pumanaw. Uy! Gigis natin. Uy! De, joke lang, wala tayong ganun. Minsan lang magsalita eh. Ganun pa eh. Iba nga yan. Minsan lang may pumanaw pa. Wala naman eh. Ikaw Then, naman. tapos sa umaga naman, ganun din yung before ng shift. Bali, nagagawa ko pa din naman. So, bali, pabor na pabor sa akin yung mid-shift kasi as a person, lagi nga talaga akong puyat. Bakit Ito na lang. Hindi man puyat. Kung pipili kayo ng shift sa lahat ng shifts na na-experience nyo, ano yung top or parang pinaka-bet nyo? Mid-shift. Mid-shift ako. Ako di ko pa natatry yung mid-shift, pero parang mas okay yung mid-shift nga. Kasi parang in between siya, may magagawa ka pang errands in the morning, tapos gitna work, tapos gabi, ayun. Pwede ka na matulog. Bilang puyatero naman. Pero ako personally, yung sinabi ni Tiara na 6 to 2 o 6 to 6 a.m. 3. to 3 p.m. Oh, parang yun yung masaya. For me. Oo, kasi tapos ka na ng agad, 3. sa bagay. Kasi maaga rin naman ako nagising. Tingin ko Nuna ako nga yung manok eh. Depende sa person. Depende sa Depende tao, sa yun. person. Pero, Kaya nga sinabi ko para sa akin. Niya lahat eh. Ikaw, Tiara. Ikaw, Anong Tiara. pick mo?
Ako siguro mid-shift rin kasi yun na yung nakasanayan ko. Maganda rin yung 6 a.m. to 3 p.m. Pero ayun nga, nahirapan kasi ako gumising sa umaga. Tapos kasi dati, parang RTO pa kami. So, parang slightly late ka lang umuwi, GG. Parang 5 ka, kunyari may gagawin ka, tapos 5 ka makaka-uwi, GG Wala na. na. Oo, puro traffic na. Office ko. Pero maganda siya. Tapos sa umaga, walang traffic. Wala pang yung parking, dami mo pang mapaparkan. So, maganda siya in a sense, pero depende siguro sa priorities mo. Ako, mid-shift. And kung ano yung shift ko ngayon, okay naman sa akin, nag-work siya. Ikaw, muna. sige. Ikaw muna. Ako muna. Ako, kung may choice, okay sa akin yung shift ko ngayon na 11 to 8. Pero same ako kay Von. Kung may choice talaga, yung 6. Dahil, lalo kung work from home Kasi parang kahit gising ka, kunyari 5:30, 6, ang aga mo lang matatapos. Parang ang haba pa ng 3 p.m. till 11 p.m. para Kaso ang downside lang Kuya, dun, lalo kung pag 11 ka matutulog. o di 10 p.m. Okay ka na? Bakit mo siya inaaway? Ay, gusto ko 5 hours sleep lang Bakit ba? Joke lang. Pero yun lang, yung mahirap lang doon, pag mag-errands, I think, kung 6 6 to 3, kasi yung mga bangko, parang yun Sarado din na. yung 4 hours nila. Or lagi ka maghahabol. Sa mid-shift. Pero ang okay lang, kapag may gala ka, parang ang aga mong magpe-prepare and everything. Naalala ko dati, maaga rin kami yung nakakatulog. Kasi, kunyari parang 4 a.m. na, wala na. Parang antok na, ganyan. Yung mga inuman natin. 4 a.m. late naman na talaga eh. Oh, pero kayo kasi. Bakit iba Hindi, sa araw yun. diba? Tapos dati kasi yung mid-shift ako, sabihin ko lang yung isa pang con. Kasi dati sobrang mainom natin, di ba? Tapos pag pupunta ako dun sa inuman Patapos natin, na. patapos na. na. So wala nang... Tulog na ako, no, pagdating Yun mo. nga, isa nga rin yun sa mga kon sasabihin Kasi ko day nga shift din. sila. So nag-umpisa sila 8, ganyan. 8, Tapos tapos darating ako 1 a.m. Sino Minsan ba nga ba? hindi ka na makakapunta eh. Oo. Ganun kasi may work ka pa. True. Yun, isa yun sa mga sacrifice eh. Pero hindi Parang naman wala ka yun. ng Friday night out, kumbaga. Oo. Oo, yun pala Yun yun. yung Pag night shift. Wala kang Friday. Friday, out. no? Oo, Friday. Wala kang Friday talaga. Kasi Sabado. Saturday mo. Makaka-work mo lang talaga yung makakasama mo. Pero kasi at the same time, maganda is Monday. Wala ka naman Monday. Parang Oo, Monday yun ka pa nga. ng gabi. So, hindi mo siya dinitread. Sa Tuesday na naman sila, gano'n. Oo. Tuesday naman. Podcast. Pero parang nung nag 7 to 5 ako, ay 7 to 4 ako, 7 to 4, parang hindi sa akin. Kasi ang pangit nung Gising pagkagising mo trabaho Yun agad. nga, isa pa yun. Hindi ko alam kung nasanay lang ako kasi na may nagagawa pa ako before shift code before. Kaya parang feeling ko mas productive. Unlike yung ngayon, pagkabangon mo, Ayun, bugs, alipin ka na. Tapos, pag mo, sunset na, gabi na, bugs, wala ka na naman magagawa, matulog ka na lang. Ganon. Siguro depende talaga, no? Depende talaga sa preference. Kung gusto mo yung nag-errands ka before work or after ka yung parang nag-chill. Bago natin makalimutan, ikaw Aldrin, anong gusto mong shift? Ever since talaga mid-shift, Yun. kahit By choice yan? choice talaga. Flexi ka ba, Aldrin? Ngayon hindi. Nung unang job ko kasi, morning shift talaga kami. Pero eventually nagiging mid-shift ako kasi nalilate ako pumasok. Same. Diba? Actually, hanggang ngayon, kahit mid-shift ako, nalilate pa Nalilate rin ka ako. pa din. So parang galing akong gym, makakauwi ako 3:30. Shoutout teammates. Hindi ako nakaka-attend lagi ng morning Sip-sip ang puta. meeting. Aga naman ang meeting nyo, no? Pag 3 p.m. yung first pasok talaga. Sakto, 3 yung pasok na, di ba? Oo, Meeting agad? Meeting agad. Handover yun yun. lang. From morning shift. Oo, ang hirap nga. So sa akin kasi, gusto ko Handover kasi. mid-shift. Ever since kasi lagi ako late nagigising. Alam niyo naman yun, di ba? Oo, totoo Kahit naman. ano alarm mo sa akin, guys. Kahit nga walang pasok, may alarm ka eh. Ayun no, isang galit doon no. May hugot yun na. Lalim nun na. Kahit puyat ako, tapos may yung pasok ko mid-shift, gigising talaga ako ng tanghali. Ewan ko. Yun, na-adjust pa din, no? Na-adjust pa din. Tsaka, syempre, government, yung mga banks, kasi di ba mornings lang siya. Tapos, nag-gym din ako. Sa Anytime Fitness kasi sa amin, kapag lunchtime, wala talagang tao. So, parang pabor sa akin. If natanamad naman ako mag-gym ng tanghali, yung labas ko ng 11, yung mga 11:30, wala rin tao. Ayun. Kaya, mid-shift all the way.
Amen. Yes. May Yes, question sir. ako. Ay, sige. Mag-RTO ka, hindi masyado Yan, matraffic. Totoo. Lalo na yung ako pag uwi ko, kasi Makati ako nag-work. Sarap nung ano ko, uwi ko, 20 minutes lang eh. Ano kasarap. Na 1 hour. 150 Tamis sa ba? Sarap. Talaga? Hindi, ano. Oo, ang bilis lang. Makati to QC, 11:03. Ano? 20 minutes lang 11:03 talaga. ka muning. Pero pagpapunta, sakto lang din. Pero Hindi mga 1 naman hour. sobrang lala. 1 hour. Parang hindi siya rush hour, pero may ikot, mga Ah. kotse, di ba? Hindi siya like sobrang stuck. Hindi sa talaga. traffic. Pero na siguro yun nga, pag commute medyo scary. Yun lang. Oo. Pag May question ako, guys. Ano? So, for all. Pero sa'yo muna, Jel, tsaka Viv. Nung, para sa mga naghahanap ng first job, nung nag-apply ba kayo dati, tinitake into consideration niyo yung shift? Or more of salary and everything lang? And if not, would you say na right now, dapat tini-consider siya? Kung mag-accept ka ng first job mo? Ikaw muna. Ako muna. Wala eh. Nung fresh grad kasi ako, parang wala kang ano eh. Walang choice. Pero na lang kung marami kang options, doon ka siguro makakapili kung ano yung preferred mo na shift. Pero ako kasi, sakto yung first job ko yung ano yun nga parang BPO. So sila, ang dami nilang clients, iba-iba yung shifts. Yun, no choice eh. No choice talaga ako nun eh. Oo, depende sa project nun eh. So, pero siguro kung, yun nga, kung since fresh grad and marami kang choices, pwede ka naman mamili ng ano. Pwede mong i-consider yun yung shift kung saan. Pero sa akin, hindi naman gaano. Oo. Pero na lang ako siguro kung night shift. Ayoko ng night shift na eh. Ako Parang din, ayun. ano na, Pero sobrang parang late. feeling ko nung fresh grad tayo, wala tayong concept nung shifting. Parang hindi ko masyado Parang tanggap lang tayo ng tanggap nun eh. lang Kung yun. ano yun. Yun nga eh. Tsaka sa mga seniors natin, nun, parang wala ata nagsasabi sa kanila na, uy, night shift ako. Ganito sa sa pagpasok niya sa BPO, sa IT industry na uso yung shifting. Parang wala eh, no? Kayo ba? Wala. Wala. Parang wala. Siguro certain companies lang, pero never ko rin experience. Ako siguro dahil healthcare meron. Kasi sa hospital shifting. Graveyard. Oo. So, fresh grad pa lang, parang ano naman na sa amin na engrave talaga. Wow. Ano na Brave. And graveyard. And graveyard. Hirapan ulit natin si Von. Von, ganito yung grade mo. So parang ano naman na sa amin na may idea na kami na may possibility na magkaroon ng shifting if pupunta ka sa ganitong industry sa hospitals, ganun. Tapos pag kunyari, drugstores naman na 24 hours, like, Sabihin ko na eh. yun. Samot ay laging bago. Yun. So, Huwag mahihiyang magtanong. iba naman yun eh. Ay, iba ba yan? Ano yun eh, generic branded. Oo. Okay. Sorry. Nike Sorry. Hindi na kasi registered. Ayun, so, parang kino-consider din siya. So, depende kung ano. Like ako, from the get-go, ayaw ko talaga sa hospital industry. So, ako, parang office job pero pharmacist na line pa rin sa regulatory. Pero day shift siya. Kaso yun nga, maliit yung sahod. Tapos narinig ko na meron nang lumalabas na mga healthcare account na nasa BPO and industry na naghahanap sila ng mga healthcare professionals. So, ayun, kinuha ko na lang siya dahil mas okay yung package kahit night shift. Tsaka yung sahod, di ba? Yun talaga yung ano. Ayun talaga. Yung Sahod number one talaga. salary Sahod talaga. Okay. So, ano naman, tips on how to cope kung hindi mo gusto masyado yung shift mo. Or hindi ka nakaka-adjust. Uy, kailangan ko nun. Ano? Kailangan ko nun. Tips on how to cope. Hindi ko nakaka-cope sa Oo nga, day shift. paano mo na-navigate? Kung meron man. Parang Paano niyo first gagawin? month ko, hirap talaga ako nung nag-transition ako sa morning shift. Parang hindi naman. Parang fresh naman. Ay, Parang fresh ba? nagti-TikTok ka pa doon. Parang updated naman yung TikTok. Ano pa? So, yun na, parang first month, hirap talaga. Like, hambang may meeting ako ng 10 a.m., tulog ako, ganun. Kasi, yun yung, Shout out. shout Out out. sa mga ka-meeting Boss, niya. Dapat sabihin niyo open Boss. cam. Oo. In short, lagi siyang tulog. Kasi yun yung malalim na tulog ko before, kaya nahihirapan ako. Tapos ngayon naman, hirap ako in a way na hirap gumising. Yun. So, anong Yung mga tip mo? tips. Naku, ang dami kong tips. De, joke lang.
siguro gawa ka ng ng routine mo. Yun sa una talaga mahirap eh. Mahirap talaga like ako yun nga. Paiba-iba ako ng routine. Parang na-try kong gawin yung errands ng or gym ng before shift tapos na-try ko na rin ng after shift. Bale hanapin mo talaga kung saan yung parang sweet spot eh. Kung ano yung, kung saan ka efficient. Ganun, kung saan ka productive. Bale, yun, gawa ka ng routine mo para masanay ka. Tapos, wala ka, pag the next day, alam mo na kung ano yung mga gagawin mo for that day. Kasi, may ano ka na. Schedule. Kumbaga parang alam mo na parang, okay, first, pagkagising ko, Nagagawa mo magluluto muna ako. Pero hindi na ako hindi ko nagagawa. Aminado. Ano daw? Chicken breast. Chicken breast. Kaya Pwede na magkasama. usually nag-grab na lang ako pag Pwede kasi na magkasama, pre. Parang Saing hindi ka, pa rin pre. naman. Kala ko yung ginagawa mo the night Grab before, na lang. mag-journal ka. Ano gagawin mo yung next? mga, yan, ganun. Hindi naman. Yun, parang, yun, first day, pagkagising ko, first thing in the morning, TikTok muna. Jabol. Hindi ko nagagawa eh. So, mag-grab na lang ako, ganun. Tapos gym, tapos work na, tapos, yun, basta parang may routine ka na para hindi mo na masyadong iisipin yung, yun kasi yung nagpapabagal kung, ay shit, Anong gagawin mo for the day? kalimutan akong gawin, parang ganun. So, yun yung tip Ito, ko eh. parang na-touch pa naman na kanina. Pero ano yung sa tingin mo, tingin nyo pala, pinaka mahirap pag-adjustan nung iba pa yung shift ninyo? Or nung iba yung shift nyo, si Gerald personally, tsaka ikaw before. Ano yung pinaka mahirap na challenge na experience nyo? May it be sa relationship or sa ano mismo? Siguro yung Sa mga events eh. Sa mga diba? events. Parang Oo, usually magsasacrifice talaga. ka talaga eh. Either pagka hindi talaga kaya ng katawan mo, magsasacrifice mo yung time with your friends and family, or magsasacrifice naman yung health mo kasi kailangan mo magpuyat to give time to them. Meron ka bang specific kwento na may share sa amin? Ano bang specific? Wala naman. Ay, Na parang Parang talagang dami eh. na-dextrose Dami, ka dami dahil ganun eh. Ay, hindi naman. Kinain ka ni Ganun, Kobe. Pero Parang- more, nilapa ka ng aso ni Nilapa na. Gerald. Oo, Pero more eto, on- puyat to. kulang na nga sa dugo, no? Kinulangan pa. ano ba itsura nun? Ganito ko. Pakita mo. Paano yung Pakita mo. nilapa? Pakita mo yung yung Ay, yung peklat mo. hindi, madami. Marami. Yun, usually nga, events eh. pag yun may family event, parang doon kami nagkakaanuhan. Parang sa akin kasi okay lang kung di siya makakapunta. Pero siya naman, parang nahihiya siya na Oo. hindi siya makakapunta. Pero kasi yung sa akin, So, parang... kunyari, may event like for example, usually kasi mga gathering, it's 10 a.m. lunchtime. brunch, diba? ganun, lunch. Oo. So, kunyari, 6 a.m. Supposedly, out ko. Tulog na ako noon. Tapos, gigising na nga ako ng hapon. Pero dahil nga may ganap, so, kunyari, 6 a.m., 9, gising ka na just atas magre-ready ka na ganyan para maka-attend ka nung event. So, sacrifice lang talaga. And, scheduling, ayun. Anuhin nyo yung routine mo. Schedule talaga. No? Oo, kung paano gagawin. Yun yung parang di ba doon tayo parang medyo away arguments kasi parang yun nga parang sa akin kasi naawa rin naman ako sa kanya na Paano kayo mag-away nun dati? Ganito. ganito Hindi napain. Hindi, kunyari, ikaw ba, matutulog ka na ba o... paano Kunyari, magkaaway kayo. Itutulog mo ba Oo, yung away? kunyari, si Viv gising ng umaga, tapos mag-aaway kayo. parang hindi naman. Umiiyak, Viv. Uy, grabe. Umiiyak na guys. Oh. Paki-zoom in niya. Yung uhog ko baka. Uy, wag niyo i-zoom yung uhog. Caught in 4K ang uhod. Singot. Hindi. Parang wala naman na yung itutulog na lang ganun. Oo, Diba? parang Yes, pag-uusapan hindi naman kayo naman. tatagal ng ganyan, di ba? Ayun naman tatagal lang Alam 15 na natin yung minutes. next topic nila. Kiss nga muna. Ayun, Si Mom. communication. 5 seconds. Mali siya. Communication din. Kasi pag Five iba yung shift nyo, iba rin yun parang mag-give Communication. time kayo para makapag-usap kayo, ganyan. Oo, ganun. Pero since matagal na nga, wala na kami mapag-usapan. Yun na nga. Yun lang. Joke lang. Gumawa na lang ng chika. Huwag kayo ng away. Alam mo ba si Tiara may pig sa... may- Joke lang. Pero pa nga rin. Wala na. Chismis na lang. Chismis na lang. Oo. Wala na. May tanong pa ako ulit. Paano Siyempre tumagal ako na ng naman, 15 di ba? years? Hindi naman. Babalik natin. Would, ire-recommend nyo ba dun sa mga, di ba kasi yung iba,
natatakot mag-try ng ibang shift, ganyan, would you recommend na dapat i-try rin nila yung different shifts para malaman nila ano yung optimal? Kasi di ba minsan may connotation, ay pag night ayoko kaagad. Siyempre, depende rin kung nangangailangan mo yung Oo, depende dun sa sa tao. circumstance. Pero, yun nga, kung sa tingin yung, kunyari, naghahanap ako ng trabaho ngayon, tapos, sa tingin nyo ba, marirecommend? Tama ba yung tanong mo? Ganun. Anong marirecommend mo? Ganun. Na shift. Kunyari, di ba, within Kung re-recommend na mag-try ng ibang Oo, shift. kunyari sabihin sa'yo, try mo nga nung boss mo na, try mo nga mag-mid shift, ganun. Direct ba nila sabihin, ay hindi, ayoko? Or would you let them give it a try? Tapos, sa kanila sabihin, ay hindi pala talaga nag-work sa akin. Pero Parang- minsan may yung Welcome iba back, choice Lloyd. na Hoy, kanina pa ako Resurrected nagsasalita. Kanina pa ako Bibigyan ng opportunity nagsasalita. Ayoko na. Resurrection. The third mystery. Resurrection. Kanina pa ako nagsasalita dito, si Miro talaga. Guys, bigyan ko ako yung background. On call ako, nag-work ako today. Sige, go na, Aldrin. Shout out. Kailangan. Shout out. Si Aldrin. So, okay, back to my point. Nakikinig na ba lahat? Yes. Yun. Yes, sir. Yung iba kasi, choice nila na mag-night shift. Kasi may teammate ako na, shoutout sa'yo, na kahit anong mangyari, night shift siya. Kasi meron siyang negosyo na parang a mini restaurant. And kaya hindi niya ma-let go yung umaga niya. So, Kasi in siya yung short, nag-handle. tulog siya sa work. Ganun. Joke lang. Hindi ko siya lalaglag, pero gamer din kasi siya. Pero maganda naman yung performance niya. Shoutout Yun sa'yo. naman pala. Yun nga eh. Ako siguro kasi nag-screen or nagdo-domain din ako ng mga fresh grads or mga career shifters Supervisor. Oo nga. na nakaka-experience ng night shift, di ba? Or ng ibang shift compared dun sa typical shift na morning. Siguro, ang maaano ko is, if kaya nyo, kunyari, you're willing to try, circumstances, kailangan nyo talaga nung pera, ganyan. Kung kakaya, tingin nyo, mentally, kaya nyo, emotionally and mentally, hindi lang physically, kasi mas mabigat yun eh. Most of the time kasi yung mga career shifters or fresh grads na, hindi nakakatagal is, nahirapan sila, it's because mentally, hindi nila kaya yun. Mag-isa lang sila nag-work sa gabi, hindi sila nakakasama sa family events, hindi nila nakakasama kumain yun. Oo. FOMO. Yung relatives sila, mga ganun. So, most, yun yung tingin ko ma-recommend ko na decision factor. Yun. Tsaka malay mo, sa'yo, di ba? Pabor pala sa'yo yun yung shift na yun. Oo. Kung So, hindi mo trinay, hindi mo naman. Malaman. Malaman. Oo. Oo nga. Ang galing mo dun, no? galing ni Tiara. Pero ang galing mo dun, Viv. Totoo nga. Thank you. Rin. Aside sa physical, usually hindi nga na consider emotional and Mental. effect nung nag-iiba. And spiritual na rin kung meron man. Tiara ba may spiritual? Ikaw ba, Tiara, may spiritual strength ka? Siyempre, pag Sunday, hindi ka makakasimpat. Yun. Ka lang. Diba? May mga studies Pabor din kasi kay Tiara. pagka night shift, most of the time, nagkakaroon ng depression yung mga tao. Yun. So, isa rin Pag yun. extrovert Friend ka. kami dati na parang night shift. Hindi, friend ko pa rin siya. Dati. Namimiss ko na nga siya eh. Hindi, parang nga nangyari doon? Parang nagkaroon siya ng something sa dahil for physically nagkasakit siya. So parang kailangan niya mag-steroids, gano'n. Kasi parang dahil sa night shift niya. So Anong klase parang ng steroids yun? Hindi, yung parang nasasakit. Parang gusto ko yun ah. Turukan kita mamaya. Ayun. So parang talagang lalabas yung mga sakit. I think pag night shift. Iba kasi yun, Circadian. yung circadian rhythm. Hey! Nag-TikTok. Pero oo nga, totoo nga daw yun na iba pa rin talaga. Kahit kompleto yung tulog mo 8 hours, iba pa din daw talaga yung quality. Sa umaga. Pag, Oo. Tsaka di ka naaarawan. Malaking factor yun, vitamin D. Yeah. Sheesh. Ayan. Sige, I think, hindi naman tayo. Pero before that, hindi pa. Kasi alam mo naman yung mga viewers natin. Kuya, pa-extend. Medyo, sino yung pangalan nito? Si Rizel. Rizel. Si Rizel na maikli yung, yung attention span para sa ito. Pero before that, of course, ano yung magiging message nyo? Tig-isa kayo, Viv and Gerald, sa ating mga Message. viewers. Message nyo sa isa't isa. Ay.
Luluhod. Queen of Tears. Sa podcast namin nag-propose. Uy, daming views. Ilabas mo na. Daming views. Sige na, Gerald. No, Gerald. Ba't mo na nga yung sing-sing dyan? Yung gitara. Ikaw muna, message. Ay, kagayain mo lang eh. Oh, ito na. Susi, kotse, Bahay. Ay. Ikaw muna. Message sa viewers about sa shift. Ganun ba? Oh, or, yep, and career advice. 15 years na kayo. Labo eh. Sobrang random. Sa susunod na lang yung relationship. Sige. Sa the comeback. Kasi ikot lang naman to eh. Ikutan. Konti lang yung kaibigan namin eh. Sorry ah. Iba lang ng ano. Shifting din yung kaibigan. Siguro, siguro sa mga viewers out there. Yes. So, related siya shift siguro, ayun nga, tulad nung sinabi ni Tiara, if hindi nyo itatry, hindi nyo malalaman kung magiging in favor ba sa inyo. Tapos, syempre, papakiramdaman nyo rin yung body clock nyo. If saan kayo mas comfortable. Yun kasi talaga yung number one. Madali lang kasi sabihin na, kaya ko to. Pero when you're already in that situation, nagbabago eh. Depende dun sa mga nangyayari, sa external factors, hindi lang naman ikaw. So, pag kunyari, like, mag-mid-shift kayo or night shift, marami talagang sacrifices na kailangan gawin. So, you have to be ready for that. So, yun lang yung masasabi ko siguro. And then, pagka may pros and cons talaga, hindi mo naman din masasabi na yung day shift lahat puro pros eh. Yun, just like I have mentioned earlier. So, kung magre-reel to, panoorin nyo yung buo. Wow. Binigyan ka na ng edit. Binigyan ka na ng editing, kung saan ka mag-edit. Dito, gawan mo ng reel. Alam mo na agad. So, hindi lang din naman puro pros yung day shift. Marami din cons. Yun. Ikaw na po, Tito Gerald. Same. Joke. Aldrin, is that you? Ayun nga. Kailangan gumawa ka ng routine mo talaga. Yun yung pinaka-best na masasuggest ko. Kasi yun yung nag-work sa akin. Tapos, yun yung sinabi niya na talagang merong pros and cons siya. So, you have to weigh it out lang. Tatanggapin mo na lang talaga. Tapos may mga sacrifices ka na gagawin. Like, yun sa mga events. Lalo na pag pag mid-shift, night shift, talagang may events kang di mapupunta. Pag morning shift naman, makakapunta ka pero tulog ka lang din agad. Oo, maaga ka mapapagod. Yun talaga, meron talagang, siya. Siguro depende na lang sa'yo, sa person, kung saan ka pabor. Like yun nga, kami ni Aldrin talagang masaya kami talaga sa mid-shift eh. Parang ever since gano'n na talaga eh. Sabay kami gumigising. Tulog namin. Okay talaga, pre. Try kaya natin. Why not? Try natin. Di try. Di mo naman malalaman, pre. Yun yung yun yung siguro yung message ko sa viewers. Sa mga fresh grad na nag-aanap ng work. Oo nga, ASMR. Alright, so, Viewers natin. Di na kita kilala. Sheesh. Okay, sige. dahil nga may iksi ang attention span nyo, dito muna natin i-cut ang first ever guesting ni Tita Beef tsaka ni Tito Dane. Oo, magka-comeback yan bago yung hairstyle, parang K-pop. Lot ko. Kulot. Lot ko hair. Kasi yun, kung nag-enjoy kayo sa episode na to, please like this video or kung sa Spotify kayo nanonood, i-rate nyo yung episode. Pakita mo, 5 stars. 5 stars, yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Tapos mag-subscribe kayo, i-follow nyo kami sa lahat ng platforms. Ano pa ba? Magti-teaser ba tayo sa susunod na episode o wag na? Wag na. Oh, manood na lang kayo. Note na lang kayo. Oh. So, ayun. Sige. I hope nag-enjoy kayo. See you. On Monday! Bye-bye! Bye.